ang pagiging tapat sa Diyos sa kabila ng mga tukso sa buhay. Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa panunukso ng Diablo kay Jesus. Tinukso si Jesus upang subukin ang kanyang katapatan sa Diyos, upang mag-alinlangan sa misyon na natanggap niya bilang pinakamamahal na anak mula sa kanyang ama. 3 beses tinukso ng Diablo si Jesus, ngunit lahat ng tugon niya ay mga katotohanan na nagmumula sa Diyos. Una ay para sa tinapay na makakain. Ang katotohanan ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ikalawa ay ang makalupang kaharian. Ang tugon ni Jesus sa Diablo, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. At ikatlo ay kapangyarihan. Tumugon si Jesus ng ganito, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Sa lahat ng pagkakataong ito, pinili ni Jesus na manatiling tapat sa kanyang ama sa halip na humanap ng personal na kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga kamangha-manghang himala na handog ng Diablo sa kanya. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, sa panunukso kay Jesus ay ipinakikita kung paano ang anak ng Diyos ay Mesiyas, nakabaliktaran ng inaalok ni Satanas sa kanya at sa mga taong ibig sumunod sa demonyo. Ito ang dahilan kung bakit nilupig ni Kristo ang manunukso dahil sa ating kapakanan. Sapagkat wala tayong isang dakilang pari na di nakakaramay sa ating mga kahinaan, kung hindi siya sinubok na katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Pinalaya ni Jesus ang kanyang sarili kay Satanas upang palayain tayong lahat mula kay Satanas. Ang 3 beses na pagtanggi ni Kristo ay isang walang kondisyon, mapagmahal at 3 beses na oo sa kalooban ng Ama. Matuto tayo kay Kristo mismo. Siya ang gabay at lakas natin laban sa tukso. Lagi nating alalahanin sa tuwing nahihirapan tayo, naguguluhan, at nawawalan ng pag-asa dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ay lagi nating kasama si Jesus. Naranasan din niya ang paghihirap nating ito, kaya't matuto tayo sa kanyang paraan ng paglaban sa mga tukso at paghihirap. Sinabi ni San Ignacio, manalangin na parang ang lahat ay nakasalalay sa Diyos, ngunit magtrabaho na parang ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Pagkain, ari-arian at kalusugan, ito ang madalas na hinihingi natin sa Diyos tuwing tayo ay nananalangin. Tayo ay nangangailangan ng pagkain para mabuhay, nangangailangan ng ari-arian para magkaroon ng disenteng pamumuhay, at nangangailangan ng mabuting kalusugan para mamuhay ng matiwasay. Sa puntong iyan, maaaring pagnilayan ito. Ang pagkain ba na kinakain natin sa araw-araw, ang ating kasalukuyang mga ari-arian, at ating kalusugan ay kinikilala mong nagmula sa Diyos? Ang Iglesia tuwing sasapit ang 40 araw ng Kwaresma ay nakikisama sa misteryo ni Jesus sa ilang. Ito ay isang pagkakataon upang tutukan natin ang gawaing mabuti at makadiyos sa buhay na ito. Bilang mga tagasunod ni Jesus, paano ba natin hinaharap ang mga tukso sa atin ngayon? Una,
sa panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, naaalala natin ang Diyos at lalalim ang ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya. Ikalawa, pag-aayuno na isang paraan ng pagsasakripisyo. Ito ay ang pagbabawas ng pagkain at pagkahumaling sa mga material na bagay. Isa itong pamamaraan ng penitensya na tanda ng pakikiisa natin sa pagtitiis ni Kristo katulad ng ginawa niya sa loob ng 40 araw. At ikatlo, sa kawang gawa. Ang pagkakawang gawa ay buong pusong pagtulong at paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ito ay pagpapakita ng pakikiisa sa kanila sa kabila ng mga pagdurusang dinaranas nila.